balita sa Kings Radio. Oras ganap ng alas 6:35 ng umaga Philippines Standard Time. Dumako na tayo sa mga report na ating mga kasamahan. Unang bugso, rider na motor, tinangay sa loob ng mismong compound dyan sa may bayan ng Aliusan, North Cotabato. Alamin natin ang detalye report follow-up mula kay Edgar Cabanyo. Kings Radio. Report. Humingi ng tulong ang may-ari ng Raider FI 150 na motorsiklo matapos itong tangayin na hindi pa nakikilala mga kawatan madaling umaga kahapon sa bayan ng Aliusan, Cotabato. Ayon sa impormasyon mula sa may-ari ng motorsiklo na si Gismar Daet, 22 anyos, binata at residente na Maluaw, Pigkawayan, Cotabato. Habang nakapark ang kanyang motorsiklong Raider FI 150 kulay matte blue sa compound sa bahagi ng barangay San Mateo, Aliusan, Cotabato. Umaasa naman si Daet na sana maibalik ang kanyang motorsiklo na 2 buwan pa lang sa kanyang pag-iingat. At yan ang report. Edgar Cabanyo para sa Umagang Balita sa Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, suporta ng barangay ni Kaan sa liderato ni Mayor Apple Kwan, ipinahayag ng barangay council. Alamin natin ang buong detalye sa report. Balita ito mula kay Maricel Bayuna. Sa ginanap na barangay session ng barangay ni Kaan, pinangunahan ni barangay chairman Ray Di Masuay, buong puso at opisyal na nagpahayag ng suporta ang barangay council sa masigasig na pamumuno ni Mayor Angelos Apolial Kwan CA. Sa kanilang pahayag, binigyan din ng konseho ang hindi matatawarang dedikasyon ni Mayor Apol Kwan sa pagsulong ng mga proyekto at programa na tunay na nagdadala ng kaunlaran sa bawat sulok ng libungan. Anya pa na opisyal, ang mga hakbangin ng alkalde ay nagtataguyod ng pagkakaisa at pag-asa sa mga mamamayan. Isang patunay na ang liderato ni Mayor Apol Kwan ay hindi lamang para sa progreso kundi para rin sa kapakanan ng bawat pamilyang libunganyon. Bilang pagpapakita ng kailang suporta, nagpahayag ang barangay council ng Nikaan na magiging katuwang ng administrasyon sa pagtupad ng mga layunin nito para sa mas maunlad at maayos na bayan. Ang pagkakaisang ipinamalas ng opisyal ay sumasalamin sa hangarin nilang panatilihin ang pagkakaroon ng isang matatag at maasahang pamahalaan. Yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa iba pang balita, 46.9 milyong pisong infra project ipinagkaloob ng Cotabato Provincial Government sa bayan ng Camacan, North Cotabato. Alamin natin detalye report ng mga kabayan mula kay Nikes Decoin. Kings Radio. Report. Pinangunahan mismo ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang isinagawang i-turnover ang 5 mahahalagang proyekto sa 5 mga barangay ng Cabacan na may kabuong halaga na abot sa halos 47 million pesos. Sa ginanap na simpleng turnover ceremony, inihayag ng ina ng lalawigan ang kanyang pasasalamat at pagbati sa mga residenteng benepisyaryo ng proyekto na ayon sa kanya ay bunga ng magandang ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Cabacan at pamahalaang panlalawigan. Kabilang sa mga proyektong itinurn over ngayong araw ay ang 4 na road concreting projects na nasa Upper Paatan na worth 14,987,682 pesos and 40 cents. Lower Paatan 9,989,838 pesos and 93 cents. Banawag 9,987,711 pesos and 83 cents. At sa Barangay Magatos 9,995,099 pesos and 99 cents. Kasama na ang isang multipurpose building sa Malanduague na worth 1,994,804 pesos and 67 cents. Labis na pasasalamat naman ng ipinaabot ng mga punong barangay ng nabanggit ng mga komunidad sa pangakong hindi napako at proyektong nabigyan ng katuparan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Mendoza. Yan ang report. Ako si Nikish Dicon para sa Umagang Balita sa Kings Umagang Radio. Balita sa Kings Samantala mga kabayan, screening para sa Festival Queen 2025 para sa halad sa Santo Niño. Bukas na sa mga kababaihang nais sumabak sa nasabing patimpalak. Alamin natin ang detalye ng balita ito mula kay Lucy Dison Katulong. Beauty, performance at costume. Ito ang 3 basihan o criteria sa magiging kalahok sa gaganaping search for Festival Queen sa final showdown sa January 18, 2025 sa Mega Market, Poblacion 1, Bitsayap, Cotabato. Inibitahan ang mga nagagandahang kababaihang nakakaedad ng 15 to 35 years old ng bayan ng Bitsayap na makipag-ugnayan at magpatala kina Twinkle at Miss Rovina simulang araw ng Biyernes o araw ng bukas, January 10, 2025 para sa ibabahaging
maraming registration forms dahil 15 slots lamang ang pipiliin na organizers gaano man kadami ang nagpaparehistro. Ang mga kalahok ay pinapayuhang magdala ng photocopy ng kanilang birth certificate at 4R size headshot photo ng walang makeup at ang 15 kalahok na mapipili ay sasailalim sa official video and photo shoot sa January 13, 2025. Tatanggap ang itatanghal na Festival Queen ng halagang 20,000 piso, 15,000 piso naman sa first runner-up, 10,000 piso sa second runner-up at 5,000 piso sa consolation prizes. Ang best decider naman ay makatanggap ng 5,000 piso habang 10,000 piso naman ang tatanggapin ng best performer. At yan ang report. Ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Umagang Radio. Balita sa Kings Radio. Oras, ganap na alas 6:40 ng umaga, Philippines Standard Time. Mamaya sa ating pagbabalik, lalaking may dalang armas na huli ng pulisya sa Dato Dinsinsuat, Maguindanao del Norte. Samantala, coconut farmer sa bayan ng Kabakan tumanggap ng tulong mula sa serbisyong totoo. At halos 34 na milyong piso na infra projects ipinagkaloob sa bayan ng Prasa ng Truas mula sa probinsya ng Cotabato. 45 daycare workers ng bayan ng Libungan tumanggap ng kanang honoraryo mula kay Libungan Municipal Mayor Angel Rose Apulcuan. At grade 1 at grade 2 na mga mag-aaral sa makilala North Cotabato, halinhinang minulisya umano ng kapwa nito mag-aaral. At pagdas ng kaso ng itong tinatawag na human meta-human virus sa China, kinumpirma ng DOH 10 kaso ng HMPV sa Pilipinas na itala ng ahensya. Mga nagbabagang balitang yan, tunghayan sa kamaratiban at tuntunan mga kabayan sa pagbabalik muna. Umagang Balita sa Kings Radio. Kings Vitabox Animal Feed Supplement. Daghan ang nagpangutana kung unsa ang pinaka-epektibong paggamit sa Kings VitaPlus Animal Feed Supplement. Unsa pagayod ang saktong paagi sa paggamit niini? Ania, sa pagpalit nimo og usa ka box, dunay kiniunod nga moabot ngadto sa 20 ka kutsara. Sa matag kutsara, mamahimong isagol sa usa ka galon nga tubig nga gamiton matag adlaw. Ug usa ka kutsara nga isagol sa 3 ka kilo nga feeds, din mo kabat sa 10 ka adlaw kining gamiton ug imo nang makita ang dakong kabag-uhan sa imong binuhing hayop sama sa baboy nga makaday gayud ang pagtubo. Sinaw nga pamanit, lig-on ang muscle, layo sa sakit, bugat ang timbang, gana ang kaon, daghang ma-produce nga gatas o garantisado ang imong kita. Kay nga naman, ang Kings Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa vitamina ug minerales, amino acid, electrolytes, calcium, D3, omega-3 ug probiotics. Ang Kings Vita Plus Animal Feed Supplement ang dunay pinakakumpleto nga essential vitamins nga anaa sa merkado karon ug aprobado pa kini sa Bureau of Animal Industry nga dunay numero 18099. Maong bisitahin na ang tanang Agrivet store sa tibok Pilipinas ug sugdi na ang pag-asenso kauman ang Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Oh, day, gano ka? Ang akong anak gidinggi, tabagi ko gulyat. Day, dugay na akong isibya sa kahinginan nga mugamit kitang Sedlenimate oil kay mauni tinuon nga mutabang nato. Ang pagsalig sa mga produkto sa Sed Marketing o sa Sedlenimate oil may usa sa pagdipinsa sa atong kaugalingon. Labi na jud sa dinggi, way lamok na makaduol nimo kung mugamit ka sa Sedlenimate oil. Panakit sa kalawasan, sisiyo ka na sa Sedlenimate oil. Way laing liniment oil nga tinuod nga mutabang o mupangga nato. Sukad karon gulyat, mugamit ako sa Sed Liniment Oil ug ang akong tibuok pamilya kay dako kaayo gasto kung madenggi ka. Sed Liniment Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated. Daghang mo ko nadunggan ang mga silingan na gamit mong ig-agaw. Yung testing po itong pakiti lang gani. Pabipi ko, okay naman, normal naman siya. Oh, okay bitaw, may akong tulog na. Maong girekomenda po niya ni nako kay sa una maglisod jud kog tulog kay tingali sa kakapoy or sa stress ba. Maong karon, okay na gyud akong tulog. Si Melek Canteveros Francisco day ni. O si Mami Bergie Canteveros. Para namo ang Power Seals. Si Power Seals? Ay, sorry. Power Cells. Power Cells. Approve! Mga mahal kong Midsaya Peños, panibagong taon na naman ang dumating sa atin para ipagdiwang ang kafiestahan ni Señor Santo Niño. Nawa, itong selebrasyon ay ating enjoyin at lagi natin siyang pasalamatan dahil paraging nasa tabi natin ang ating patron para gabayan tayo sa araw-araw. Ito, si Clay Marquez Ostique, sabay-sabay nating sambitin. Daghang salamat sa grasyang nadawat. Halad! Halad!
dili na maglisod magpagawa sa iyang hugaw si Tony Sahid-Sahid, 51 anyos, bana ni Maricho nga taga Tagbak, Magpet, Cotabato tungod sa iyang kanunoy nga pag-inom sa Coffeeyaki. Walang good siya, sir. Kanang nahanap man good siya ako ni sir. Nagdagan na siya ginainom ng mga tambal, try lang good niya kung magsaisip to. Oo. Nakatulay man siya Yaki. Maglisod man good na siya magbawas. Dayon. Katong, bisolayan nga itong kuhaan, Yaki. Coffeeyaki. Oo. Tapos, pagkahuman pod, kumusta na pod after nga makabawas? Kaya nga daw ihang paminaw. Yan ang Coffeeyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Coffeeyaki, yummy! May angking talento ka ba sa pagkanta? Baka ito na ang pagkakataon mo na sumikat at madiskubre. Let's go at sumali na sa UDM Sing Sayap 2025. Kung ikaw ay may edad na 7 hanggang 13 taong gulang, pasok ka sa Kids Category. 14 to 22 years old, pasok ka sa Teens Category. 23 above ay pasok ka rin sa Adults Category. At sa 25 above naman, pasok ka rin sa Duets Category. So ano pa inaantay ninyo? Sumali na sa UDM Sing Sayap 2025. In collaboration of 4 radio stations in Midsayap, Kings Radio 98.9, Max FM 103.3, Radyo Bandera 100.5 at Wow Radio 104.1 sa inyong mga pihitan. Ito ay bilang pakikiisa ni UDM sa kapistahan ni Senyor Santo Niño Halal Festival 2025. UDM Sing Sayap 2025. Sumali na at humakot ng papremyo. Magpa-audition na sa mga impila ng radyo upang makapasok sa patimpalak na ito. UDM Sing Sayap 2025. Sali na! Ariben Cool Herbal Soap. Bag-o o epektibong antibacterial soap nga pampaputi, panglimpyo o pampahami sa kutis. Ariben Cool Herbal Soap. Atong paminaw ng usa sa mga nakagamit. Totoo talaga. Sa Ariben Soap lang talaga ako na-satisfy. Marami na akong ginamit na sabon, pero sa Ariben Soap lang ako hiyang, kuminis at nawala yung dark spot ko sa leeg at sa katawan. Just in 2 weeks, makikita mo talaga yung resulta. Araw-araw ko lang ginamit at ngayon, confident na akong magsuot ng sleeveless at skirt. Ako po si Bea, Ariben Cool Herbal Soap user. Ariben Cool Herbal Soap. Gamita kini every day, night and day, para ang kutis limpyo ug hamis. Ariben Cool Herbal Soap. Kutis Teenager forever. Mapalit sa inyong mga suking butika doon sa inyong dapit. Nak, hilom na. Asa man dapit ang sakit? Kalbaryo sa matag inahan. Higayon nga galain ang paminaw ni baby. Lisod jud para sa bata. Mao nga samtang makaya, pilia ang makapahimsog kaniya. Yummyvit ES2 Oral Drops. Puno sa vitamins ug minerals alang sa lig-on nga resistensya. Yummyvit ES2 Oral Drops. Simulang tuparin ang mga pangarap ng iyong anak. And starting now. Naging bukang bibig ang word na brain fog sa mga Western countries at sa mga taong associated sa trabaho na isolated, parating nag-iisip at mataas ang oras na nakababad sa computer. Ito ay sakit na dulot ang pagkakalimutin, pagkalito, kulang sa focus, concentration at restlessness. Malamang hindi natin pansin na ang sakit na ito ay laganap na rin sa atin sa Pilipinas. Base sa pagsusuri at pag-aaral, ang alpha-GCP o alpha-glycerylphosphorylcholine, pangunahing sangkap na ginagamit ang sakit na brain fog at kahit na sa mga malalang sakit tulad ng anxiety disorder, dementia at Alzheimer's, at ang alpha-GCP ay taglay na rin sa pinaka-epektibong brain supplement na Brain Health Capsule na may taglay rin na ginkgo biloba, vitamin B complex, B6, B12 at phosphatidylserine o PS na maaaring gamitin ng nasa edad 16 anyos pataas na mainam gamitin araw-araw, 1 capsule a day after dinner time sa loob ng 30 araw. Mabibili sa mga butika. Umagang Balita sa Kings Radio. Oras ganap ng alas 6:49 ng umaga, Philippines Standard Time sa pagpapatuloy ng ating mga balita mga kabayan. Umagang Balita sa Kings Radio.